kayo mahusay na pagganap sa inyong lahat. Ngayon mga kapatid ay dadako tayo sa ating susunod na estudyante gaya na nakikita nyo nakaupo na. Ito yung unang bahagi ni Sister Adrian Calvario dito sa ating paaralan. Ang kanyang householder si Sister Lenny Gonzalez. Kanilang paksa mga kapatid ay papaano umaakay sa kaligtasan ang pagtitiis ng Diyos. At ang bata ito sa 2 Pedro, Kabanata 3, 9-15. Sa kanilang tagpo, pagpapatibay sa isang nasisiraan ng loob sa pamamagitan ng kasulatan. So, pakinggan natin siya. Adrian, makakayata ngayon. May bahagi ka ba? Wala. Meron akong estudyante sa Biblia na dadalaw ngayong gabi. Siya nga pala, nakita ko yung pinsan mo, pero hindi ko siya nabati. Kumusta na pala siya? Hindi mabuti. Na-diagnose na meron siyang cancer. Nakalulungkot niya dahil namumay naman siya ng maayos. At saka napakabata pa niya. Alam ko na malapit kayo sa isa't isa at alam kong hindi madali para sa iyo. Kumusta ka naman? Nadama ko na para wala akong magagawa. Palagi kong binabanggit sa kanya ang bagong sanlibutan, pero parang napakalayo pa sa pangakong ito. Kung sana mawakasan na nila ko ba ang lahat ng paghihirap natin ngayon. Alam ko ang pag-uusap tungkol sa sakit ay luhang nakakalungkot, pero pwede mo rin isipin ito sa positibong paraan na ang paglaganap ng mga iba't ibang sakit ay nangangahulugan na malapit na ang wakas ng sistemang ito at malapit na ang paraiso na kanyang ibinako. Na alaala mo sa Lucas 21:11 na binanggit ni Jesus ang mga tanda sa huling mga araw? Nabanggit niya ang iba't ibang mga salot. Oo naman, pero matagal pa ako sa katotohanan kaysa iyo. Alam mo ba, pagod na ako sa kahihintay kung kailan darating yung pangako ng Diyos. Naintindihan kita, pero maaari bang ilahad ko sa iyo ang aking personal na karanasan? O sige. Nabautismohan ako sa 2010. Isip-isipin, kung madaling pinuksan ni Jehova ang itong baluktot ng sistema, baka hindi ako magkaroon ng oportunidad na mag-aral tungkol sa pagkabuhay muli at ang pag-aasang makikita ko ang aking anak si Natalia na namatay 3 taon nakalipas. Subalit, dahil sa pagkamatiisin ni Jehova gaya ng pinabanggit sa 2 Pedro 3:9 na nagkaroon ako ng pagkakataon na malaman ang katotohanan. Gusto mong basahin? O sige. Si Jehova ay hindi mabasa may kinalaman sa kanyang pangako, gaya ng itinuring ng ilang tao ng kabagalan. Kundi siya ay matiisin sa inyo sapagkat hindi siya nais na sino man ay mapuksa, kundi nais niya na ang lahat ay makaawat sa pagsisisi. Ang kasulatan na ito ay nakakatulong sa akin na huwag sumuko, lalo na sa aking pamilya. Nais ko na maabot ang kanilang mga puso bago huli na ang lahat. At nagpapasalamat ako sa panahon na binibigay ni Jehova. Naku, makasarili ko naman. Hindi ko na iniisip ang ibang kapakanan. Naalala ko tuloy yung nakaulat sa 2 Pedro 3:8 na nagsasabi na si Jehova ay palaging sumusunod sa kanyang taga-urasan at ang walang hanggan na sa atin ay parang isang kisang mata lamang sa kanya. Hindi. Ano na yan? Pwede mong nga basahin yung teksto na yan sa 2 Pedro 3:8. Sige. Gayunman, huwag nawang makalampas sa inyong pansin ang isang bagay na ito, mga minamahal, na ang isang araw kay Jehova ay gaya ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay gaya ng isang araw. E di, parang hindi matagal ka naghihintay. Naghihintay ka lamang ng kalahating segundo kung paghahambingin mo sa talaorasan ni Jehova, di ba? Oo nga, tama ka. Lahat ng pamilya ko ay mga saksi, kaya sa halip na mag-isip na tagal pa bago sa Jehova ang malapit ng ito'y nangangahulugan na matagal pa ang panahon sa ating pagdurusa at pagtitiis. Mabuti na lang at matiisin si Jehova sa atin. Kung ganun ang malalang natin, sana maging matiisin tayo sa lahat ng bagay at
makibahagi ng lubusan sa gawaing nagliligtas buhay. Di ba nabanggit mo na meron kang bagong estudyante sa Biblia? Oo, napakaganda ang niya, pagsulong, nakapagpapatibay. Di ba nakakatuwa? Paano kung pinuksa na ni Jehovah ang mga balakid nung nakaraang taon? Sigurado, hindi mo matulungan ang estudyante mo. Naku, salamat talaga, Adrian, sa ating pag-uusap. Parang tinapik mo ang balikat ko. Kaya parang may dumating na yung sa pintuan. Siguro yun ang estudyante. Oo nga. Halika, samahan mo ako. Ipapakilala kita kay Tracy. Sige.